Sa isang gasoline station sa Philcoa, sumakay sa FX ni Badong ang babaeng ito. Postura at natatago ng sunglasses ang kanyang mga mata. Tahimik lamang ang babae sa loob ng sasakyan. Hanggang sa makatanggap ng tawag si Badong mula sa kanyang asawa. Ling. Ginagawa ko na ng paraan. Dadala muna ako doon sa sabi niya sa generic. Wala. Ginagawa ko naman lahat ng paraan eh. Mga alas 4 siguro dadaan muna ako dyan. Gumagawa ko paraan. Thank you ha. Bye. Noong mga panahong yun, hindi na mabatid ng nag-aalalang ama ang mga sunod na gagawin. Hanggang sinimulan siyang kausapin ng kanyang pasahero. Matagal na po. 5 araw na pong nilalagnat eh. Tapos po kami talaga. Baka kinakatakot ko na baka dengue po eh. Palagi ko, siya lang yung nakakatch ng attention sa akin eh. Yung mga dalawang kasabay niyang bumaba kanina na pinagtawanan ako, parang dead ma lang sa kanya. Pero siya nakinig. Binigyan ako ng pera at inabutan pa ako ng turon. Hindi namin inaasahan na sa unang pasada pa lamang ni Badong, agad naming makikita ang hinahanap naming Good Samaritan. Hinabol ng aming grupo ang babae sa mall kung saan siya pumasok. Pero kahit anong pilit ng aming mga researcher, hindi niya kami pinaunlakan kahit mabilis na interview. Nire-respeto ko yan, lalo na kasi meron mga nagbibigay ng mga tulong na hindi nagpapakilala. Highly respected. Wala akong masasabi sa inyo. Maraming salamat po at nasa inyong Panginoon. Mismong si John na ang nagpasyang pumasada muli. Hangad niya kasing bigyan ng mukha ang mga kababayan nating may mabubuting kalooban. Pero lumipas ang 2 oras, naging matumal ang pasahero. Kung meron may hindi nila pansin ang kalbaryong pinagdaraanan ng tsuper at ama. Sa mismong gasolinahan kung saan sumakay ang unang Good Samaritan, isang dalagita ang pumara kay Badong. Walang kimi ang dalaga kahit nakikita na niya ang pagpitik ng katawan ni Badong. Wala akong naramdaman sa kanya noong una. Yung unang sa kanya palang baliwala lang kasi nagte-text lang siya. At nang muling makatanggap ng tawag mula sa asawa si Badong, doon na nito nakuha ang atensyon ng dalagita. Oo, nak. Ha? Hindi. Saan ba na uwi, kuya? May payatas po. Payatas po. Yan bang clinic yun? Po? Tingin mo na ano? Yung tinignan niya yung mga reseta, inalam niya yung kondisyon ko, inalam niya yung kondisyon ng anak ko. Alam ko meron siyang alam pagdating sa ospital. At hindi ako nagkamali na isa pala siyang nurse. Ano lang naman yan? May pagkakataon pa na nga na parang nagtataray na rin ito sa pag-aakalang modus operandi lamang ang senaryo ng nasabing FX driver. Pero sa kabilang banda, tila nanaig pa rin ang awa sa puso ng dalagita nang marinig ang tinig ng anak ni Badong sa telepono. 15 pesos lamang ang pasahe ng dalagita. Pero nang mag-abot ito ng 100, hindi na nito kinuha ang sukli at pinaubayan na lamang sa tsuper. Salamat po, sir. Ang aral na natutunan ko dito, kung meron ka, ibigay mo, bakit hindi? Kung wala ka, ibigay mo pa rin, bakit hindi? Tao rin yan, lahat yan may mga damdamin. Lahat yan nangangailangan. Lalo na sa mga taong kapuspalad, mga kaibigan. Kung kailangan ng tulong, ibigay po natin. Ibigay po natin ang kanang kamay natin, pati kaliwang kamay na po natin. Nang sa ganun, lahat po tayo maging pantay-pantay sa Diyos. Kung bakit siya isang Good Samaritan para sa amin, isang mabigat na dahilan ang aming natuklasan. Ang perang 100 sa kanyang wallet, ang tanging pera ng dalagita ng mga oras na yun.
Maraming salamat sa inyo. At maski na rin sa mga taong hindi tumulong sa akin, maraming salamat po sa inyo. Pero sa dalawang Good Samaritan natin, mga kapuso natin, pinagmamalaki ko po kayo. At maski ganito akong komedyante, ngayon nagiging seryoso po ako pagdating sa pagtulong. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. At sana po, tuloy-tuloy po ang pagtulong nyo sa mga taong nangangailangan. I love you very much. Sino ang pinakabagong Good Samaritan na natagpuan ng programang Wish Ko Lang?